Wala kaming ibang layunin. Pag-ibig sa Diyos. At yan siguro ang dahilan na kung bakit sumagana ang paglilingkod sa Fourth Watch. Ang mga nauna, ang kanilang paglilingkod ay isinalig sa malalim na pag-ibig sa Panginoon. Kaya yung mga bagong ministro ngayon, nag-aawol, mababaw talaga yan. Mabababaw sila. Hindi pag-ibig ang nasa kanila. Pag pag-ibig, kahit ano ang mangyari, hindi ka susuko sa ministeryo. Yung mga Bible student na umuwi, hindi talaga pag-ibig sa Diyos yan. Maring sila naghahangad lang ng karangalan, bida sila. Akala nila ang pagmiministeryo, pabida, pasikat. No! Pag yan na nasa isip mo, hindi ka tatagal. Dahil ang mga nauna sa atin, hindi naghanap ng kasikatan. Ang nasa kanila, pag-ibig sa Diyos. At pag-ibig sa mga kaluluwa. Purihin ang Panginoon! Mga kapatid, sinasabi ko sa inyong katotohanan. Kaya kapag ang paglilingkod mo, ang paggawa mo, ay sapagkat mahal mo ang Diyos. Kaya halimbawa ngayon, tayo kahit mga kapatid, anong inyong pagkakaloob? Mahal mo ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Mahal mo ang iglesia. Mahal mo ang mga kaluluwa. Oh, kaya ginagawa natin ang lahat. Yung talent mo, ginagamit mo sa Diyos. Oh, purihin ang Panginoon. Tamo yung kapatid nating lawyer, inuusig tayo, tinanggal yung hams ng walang paalam. Ayun. Biyaya ng Diyos. Kinasuhan siya ng kapatid nating lawyer. Iglesia pang gaganyan mo yun, may lawyer na yung mga yan ngayon. Hindi niya ginagamit. Kung wala siya sa Panginoon, mapapagawa mo ba yan ng walang pera? Nisang kusing, wala akong ibinigay. Pero siya ang nagtatrabaho para tulungan ng iglesia. Mga kapatid, iba ang pag-ibig sa Diyos. Makapangyarihan. Kaya, pag pag-ibig sa Diyos ang ating nadarama, mga kapatid, walang limitasyon ang ating mga gawa at paglilingkod sa Panginoon. Yan ang tatagal. Ngayon, mga minamahal, paano tayo o yung paraan ng abundant labor? Alam nyo mga kapatid, kaya dumating sa kanila yung ganyan, kaya binubuli ko tong ating team Ang sabi sa unang Thessalonica, ang unang dahilan, kung bakit sila sumagana sa kanilang paggawa sa pag-ibig sa Panginoon. Ating buksan ang ikalawang Thessalonica, o ang unang Thessalonica sa 1, talatan 3, constantly bearing in mind your work of faith and labor of love, and steadfastness of hope in our Lord Jesus Christ in the presence of God and Father. Dito kinuha ang ating team na abundant labor of love in the end time church. Bakit naging masagana ang kanilang mga paggawa? Ito, ang una, they received the Word of God with full conviction. Nasabi mga kapatid sa binasa dito sa verse 5, For our gospel did not come to you in word only, but also in power and in the Holy Spirit and with full conviction, just as you know what kind of men we proved to be among you for your sake. Ano ang sabi mga kapatid? Nang tanggapin nila ang Ebanghelyo, with full conviction, they received the word preached by the sent ones of God with full conviction. Ano yun mga kapatid? Sa kanila, yung kanilang tinanggap ay katotohanan. Pagkat katotohanan, hindi sila nagbibiro. Hindi sila nagpapakunwari. Mga kapatid, sa pag-aaral ng cult, ay mayroon kang matututunan sa mga cult. Tingnan nyo ang mga cult, bakit malago? Isa sa matututunan dyan,
ang mga cult, mga kapatid, they have full conviction of their faith. Ang saksi ni Jehovah, sa kanila, totoo sila. Yung kanilang aralan, totoo. Ang manalo, totoo. Ang Mormon sa kanila, kanilang aral, yan ang totoo. At sapagkat totoo, meron silang aksyon. Andoon ang full conviction. Tomo, lumalaki, kahit mali. Sa paniwala nilang sila ang tama. How much more? Tayo nasa katotohanan. At tayo, hindi lang tayo nagsasabing tayo totoo. Sabi ko nga sa inyo kagabi, mga kapatid, sa biyaya ng Diyos, napatunayan sa maraming mga pakikipagdebate. Kung alin ang may tamang aral. At sa biyaya ng Diyos, ang aral ng Fourth Watch, ang nagnanaig. Ang ating mga kalaban sa pananampalataya, umuwi, ang lulungkot eh. Ang mga kapatid naman, mga kapatid, tumatalong pa. Nako, nagpapalakpakan sabay-sabay. Pagtalon, pumapalakpak. At pagtitinan ko, sabi ko, tila man din yata, pati paan nila gustong ipalakpak. Ang lakas ng talon. Yung mga kaaway ng pananampalataya, mga nakayuko. Mga kapatid, yan ay matibay na indikasyon. Ang pananampalataya, bukod sa naranasan nating gawa ng Diyos sa buhay natin, nahango tayo sa kasalanan, nabago ang buhay natin, wala tayong kapayapaan, binigyan tayo ng kapayapaan, walang direksyon ang buhay natin, binigyan ng direksyon ang buhay natin. Mga kapatid, kaya